Breaking news, Golden Dome ng China sinubukan na. Muli na namang ginulantang ng China ang buong mundo matapos nitong i-anunsyo ang sarili nitong version ng tinatawag ng US ng Golden Dome. Gaano na nga ba katindi ang Beijing pagdating sa arms race at higit sa lahat ay paano ito tutugunan ng Amerika? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Katatapos lang magsagawa ng China ng isang matagumpay na test para sa isang global missile defense system na kayang mag-track ng 1,000 missiles ng sabay-sabay saan mang panig ng mundo. Ang system na ito ay operational na sa military ng China habang ang version ng Amerika ay stuck pa rin sa papel at nagkakaproblema naman ang Pentagon sa basic data integration na mukhang tuluyan ng nasolusyonan ng China. Ayon kay Li Shuong, lead researcher ng Nanjing Research Institute of Electronics Technology, kinumpirma niya ang malaking tagumpay na ito. Sabi niya, ang platform na ito ang unang missile defense system na may kakayahang sakupin ang buong mundo at pagsamahin ang iba't ibang pinagmumulan ng data. Pinagsasama ng Chinese system ang satellites, radars, ocean buoys at electronic sensors sa iisang tracking network. Marami ang nagtatanong kung paano ito nagawa ng China. Habang ang Golden Dome project ng Amerika ay nai-stock, ang sagot ay nasa technical breakthrough na matagal ng problema ng mga US defense planners. Para mas maging malinaw ang lahat ay hayaan mong ipaliwanag ko ito ng mabuti. Gumagamit kasi ang system ng China ng tinatawag nilang physically scattered but logically connected architecture. Ibig sabihin nito, kaya nilang kumuha ng data mula sa libu-libong sensors nang hindi kailangang baguhin ang buong infrastructure nila. Gumagamit din sila ng teknolohiyang tinatawag na Quick UDP Internet Connection o QIC para makapagpadala ng malalaking data kahit jammed o inaatake ang network. Lahat ng ito ay pinoproseso ng artificial intelligence na lalong nagiging matalino sa bawat missile na tinatrack nito. Samantalang ang Golden Dome ng Amerika ay nananatili pa ring PowerPoint presentation at budget request pa rin. Matatandaang inanunsyo ni Trump ang Golden Dome noong Mayo ng kasalukuyang taon bilang isang space-based shield na pinagsasama ang interceptors at sensors kung saan ang halaga nito ay aabot sa $175 bilyong na may 3 taong timeline. Pero dito na nagiging komplikado ang lahat. Ayon kay Dan Knight, VP ng Arcfield, isang US national security tech firm, ipinaliwanag niya ang pangunahing problema. Sabi niya, mas madali ang gumawa ng plano kaysa ipatupad ito. Napakalaki ng complexity ng data management sa likod ng Golden Dome. Hindi pa rin malaman ng Amerika kung paano nila mapagsasama ang isa't isa na iba't ibang military systems nila sa real time. Iba kasi ang ginagamit ng Air Force, iba rin ang sa Navy at may sarili ring system ang Space Force at wala sa kanila ang nagko-connect ng maayos. Ayon kay General Michael Gautline, commander ng US Space Force, kinumpirma raw niya na ang mga data challenges na ito ang sanhi ng malaking delays. Habang naresolba naman ito ng China dahil ginawa nila ang buong system mula sa simula gamit ang unified protocols. Pag-isipan natin ang ibig sabihin nito sa strategic level. Ngayon, kaya na ng China na makita ang bawat missile launch saan mang parte ng mundo. Habang nangyayari ito, kaya rin nilang malaman kung alin ang totoong warheads at alin ang decoys. Kaya rin nilang kalkulahin ang eksaktong impact point ilang segundo lang matapos ang launch. Ginagamit na ito ngayon ng People's Liberation Army sa mga operational missions. Aminado naman ang mga US officials na wala pa silang finalized design. Ang agwat ng teknolohiyang ito ay may agad na epekto sa global security. Ang system ng China ay nagbibigay sa kanila ng early warning capability na katumbas o mas magaling pa sa lumang satellite network ng Amerika. Kaya rin nitong mag-track ng hypersonic weapons na sobrang bilis para sa ordinaryong radar. At ang pinaka-nakakabahala, kaya nitong i-monitor ang US missile tests at military exercises in real time. Ang system ay may kasamang electronic reconnaissance na kayang ma-detect ang missile command signals bago pa man ito i-launch. At tandaan, hindi lang ito tungkol sa depensa. Ang perfect missile tracking ay nagre-resulta rin sa perfect missile guidance. Dahil kung alam mo eksakto kung nasaan ang mga missile ng kalaban, alam mo rin eksaktong kung saan mo ipapadala ang sarili mong missile. Dumating ang breakthrough na ito habang tumataas ang tensyon sa Taiwan at South China Sea. Dahil operational na ang system na ito, nagkakaroon ng malaking bentahe ang China sa mga posibleng future crisis.
makikita nila agad ang galaw ng mga missile ng Amerika habang ang US naman ay hirap sa magulong data systems nila. Pero may isa pang ipinapakita ang timing nito. Inilabas ng China sa publiko ang achievement na ito habang mainit ang pagtatalo ng Amerika sa defense budget. Para sa iba, ito ay psychological warfare, isang paraan lang para ipakita ang technological superiority nila habang mahina ang kumpiyansa ng US. Pero ayon sa mga ebidensya, totoo ang mga sinasabi ng China. Ilang defense sources ang nagkumpirma na matagal nang tinetesting ng People's Liberation Army ang system na ito. Makikita rin sa satellite images ang mga bagong tracking stations sa buong teritoryo ng China. Ayon sa mga ulat, nagamit na ang system sa live tracking sa mga military exercises na may daang-daang target na sabay-sabay. Pero bakit nga ba hindi pa operational ang Golden Dome ng Amerika? Bueno, hindi pera o teknolohiya ang problema, kundi bureaucracy. Bawat sangay ng US military ay pinoprotektahan ang sariling system at budget. Ang pagsasama ng kanilang data ay nangangahulugan ng pagbabasag ng ilang dekadang institutional barriers. Habang walang ganitong problema naman ang China. Isang partido, isang military, isang system. Ayon sa mga industry insiders, para maresolba ito ng Amerika, kailangan nilang gibain at buuin muli ang buong defense communications mula sa simula. Ibig sabihin, kailangang palitan ang mga system na nagkakahalaga ng daang bilyon na inabot ng mga dekada bago nabuo. Samantala, patuloy namang pinapa-improve ng China ang platform nila araw-araw. Binabago nito ang buong konsepto ng nuclear deterrence. Ang tradisyonal na nuclear strategy ay nakabatay sa ideya na parehong bansa ay hindi kayang pigilan ang retaliation strike. Pero kung kaya na ng China na i-track ang bawat missile ng perpekto at eksakto, nawawala ang basehang iyon. Mas kaunting interceptors na lang ang kailangan nila kung alam nila eksaktong saan nanggagaling ang banta. Samantala, muli na namang pinasabog ng Ukraine ang loob mismo ng Russia gamit ang isang weapon na hindi alam ng Moscow na umiiral. Hindi military base o ammunition depot ang target. Ang target ay ang Electro Detail Factory sa Bryansk Oblast, 240 kilometro mula sa teritoryo ng Ukraine. Nangyari ito habang nahihirapan ng Russia na mapanatili ang kanilang war machine matapos halos 3 taon ng tuloy-tuloy na gera at sunod-sunod na pagkawala ng equipment. Kinumpirma kahapon ng Ukrainian Navy Command na tinamaan ng R-360 Neptune cruise missiles ang pasilidad at sinabi nilang nasira nila ang isang mahalagang bahagi ng military supply chain ng Russia. Sa mga hindi pamilyar, gumagawa ang Electrodetail plant ng mahigit 25,000 klase ng electrical connectors na kailangan para sa military equipment ng Russia. Pero bakit nga ba susugal ang Ukraine na palalain ang gulo sa pamamagitan ng pag-atake ng sobrang lalim sa loob ng teritoryo ng Russia? Ang mga produkto ng factory na ito ay ginagamit sa lahat ng bagay mula sa aircraft communication systems hanggang sa drone control units at radar installations. Kung wala ang mga connectors na ito, hindi magagawang ayusin ng Russian forces ang mga sirang equipment o makagawa ng bagong military hardware. Tinawag ng General Staff ng Ukraine ang pag-atake na isang precision operation na layong pahinain ang kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang kanilang gera. Bumiyahe ang mga Neptune missiles ng humigit kumulang 200 kilometro para tamaan ang target sa Karachev na nagpapakita ng lumalakas na kakayahan ng Ukraine sa long-range strikes. Hindi na ito yung mga short-range defensive weapons na ginamit nila noong 2022. Naglabas ng babala si Bryansk Oblast Governor Alexander Bogmaz sa mga residente tungkol sa posibleng missile threats ilang oras bago ang pag-atake. Ipinapakita ng mga abisong ito na alam ng mga Russian authorities na may paparating pero hindi nila ito napigilan. Ang rehiyon na ito ay nagsisilbing mahalagang logistics hub para sa operasyon ng Russia sa Ukraine kaya naging prime target ito. Ipinapakita ng strike na ito ang malaking pagbabago sa military strategy ng Ukraine. Sa loob ng ilang buwan, mga oil refineries at ammunition depots ang tinatarget nila. Pero ngayon, ang pag-atake sa manufacturing infrastructure ay may ibang mensahe. Nag-anunsyo ang Russia ng plano na mag-conscript ng higit 100,000 bagong sundalo ngayong autumn, pero kung wala silang maayos na supply chains, halos imposible silang bigyan ng kagamitan. Kamakailan, pinalibutan ng Ukrainian forces ang mga unit ng Russia malapit sa Drylia sa Donetsk Oblast habang sabay na nagsasagawa ng drone attacks laban sa Russian helicopters sa ibang lugar. Ipinapakita ng mga coordinated actions na ito na pinipiga ng Ukraine ang Russia sa maraming front sabay-sabay. Pero ito ang dahilan kung bakit napaka-importante ng strike na ito. Ang Neptune missile system ay orihinal na ginawa para sa anti-ship operations.
Minodify ng Ukraine ang mga weapon na ito para tamaan ang land targets at hindi ito inasahan ng Russian air defenses. Mababa ang lipad ng missiles, kaya nakaiwas sila sa radar detection hanggang sa huling sandali bago tumama. Sabi ng mga military analysts, maaring mukhang maliit na components lang ang electrical connectors pero hindi ito mapapalitan sa modernong digmaan. Bawat tangke, eroplano at communication system ay nakasalalay sa maayos na paggana ng mga parts na ito. Ang pinsalang dulot sa Electro Detail Factory ay maaring makaapekto sa operasyon ng military ng Russia sa loob ng ilang buwan. At ang lokasyon ng factory sa Bryansk Oblast ay may malaking strategic na kahulugan. Ang rehiyong ito ay direktang katabi ng Ukraine at ginagamit bilang staging area para sa pag-atake sa mga Ukrainian cities mula nang magsimula ang invasyon. Sa pagtama dito, pinapakita ng Ukraine na walang ligtas na lugar sa military infrastructure ng Russia laban sa retaliation. Hindi pa inaamin ng mga opisyal ng Russia ang tunay na laki ng pinsala ayon sa kanilang nakasanayang style na maliiti ng mga tagumpay ng Ukraine. Pero ang mga evacuation at babala sa rehiyon ay ibang kwento na talagang epektibo ang strike. Ipinapakita ng pag-ataking ito ang nagbabagong military doctrine ng Ukraine. Kung hindi mo kaya tapatan ng laki ng Russia, tirahin mo ang kakayahan nilang ipagpatuloy ang laban. Nagbubukas din ito ng tanong tungkol sa kakayahan ng air defense ng Russia. Kung nakalusot ang missiles ng Ukraine na naglakbay ng higit 200 kilometro ng hindi natutunton, ano pa kaya ang iba pang vulnerable? Ang pananahimik ng Moscow tungkol sa casualties or damage assessment ay malakas na indikasyon ng epekto ng operasyon. Para sa Ukraine, pinapatunayan nito na kaya ng mga binagong sariling weapons nila na makipagsabayan sa military-industrial complex ng Russia. Para naman sa Russia, ibig sabihin nito ay kailangan nilang muling pag-isipan ang seguridad ng lahat ng strategic facilities na pasok sa range ng Neptune missiles. Pinapakita ng strike sa Electro Detail na pumasok na ang giyera sa bagong yugto kung saan kasing halaga na ng frontline battles ang supply chains at manufacturing capability.